Okay, good afternoon po sa lahat, mga friends. Bigla po tayo napalive at saka nagre-record po tayo for our YouTube recordings ng mga teaching. As we have seen po mga friends, meron lang request po si Brother Calvin na i-discuss ko po yung resurrection. Madilim po ba sa live? Okay, so lilipat ko parang madilim. Yan. Yan, madilim po. Yan, maliwanag. Hanggang anong oras yan ka? Mga 30 minutes lang. 30 minutes lang pala. Bakit? Gusto mo Milo? Kape. Ay, kape daw. Ito yung ating Huwag mo na akong sabihin si Abby na Revitalize. Mamayang mag-ati. Huwag mo lang ipakita sa akin. Pampagising. Bigay mo kay Abby. Magandang umaga po. Ito po. Congratulations po si Abby, yung pong pinost natin na yung kanyang campaign for representative ng grade 4. Alam po ninyo, for the whole school po, siya po yung merong highest vote. Yan, si Abby. Future, po yan? Congresswoman. Pag-pray niyo po siya. Okay. Alright. So my friends, blessing po sa lahat. I hope po maliwanag yung ating live. Yan. Alright, yung ating topic po is about the resurrection. Nahilingan lang po ito. Dapat po matagal ko na rin i-discuss ito. Kaya lang, medyo, talaga. Ang dami po nating topics mga kaibigan. Ang dami nating dapat pag-usapan, pag-aralan sa Bible. Si Micah Joy, thank you for watching. Magandang tanghali. Yan, marami tayong dapat pag-aralan talaga po. Ang kulang po sa atin, oras, opportunity, at yung ating mga gadget na kailangan, at saka yung ating schedules po, napakarami niyan. So mga friends, pag-usapan po natin ang resurrection, yung pagkabuhay na magmuli. Ito po ay isang topic na pinag-uusapan po ng maraming religion, of course. Iba-iba yung paniniwala, iba-iba pinag-usapan. Good afternoon kay Alano Bien Masagka. Thank you for watching. Ang question, ano nga bang resurrection? Ang resurrection ba ay physical resurrection or spiritual resurrection? Yan po yung ating i-discuss ng maigsi lang ngayon. At hindi ko po maibigay lahat ng details. Bibigyan ko lang po kayo ng hint. Alright? So, sa pag-uusap po natin ng pinag-uusapang resurrection, of course, ang mahalaga po ay hanapin natin kung ano po yung turo ng Biblia. Kasi po, majority of the religion, meron na silang mga preconceived belief. Yan. Dali po, inaayos ko yung ating bagong iPad na ginagamit natin ngayon. Ngayon pa lang po ako nagpupundar ng gamit para sa ating pang-vlog, mga ating mga podcast para in the future teachings natin. Although meron na po tayong YouTube channel, ay gusto ko madagdagan pa yan. Okay. So mga friends, sandali po, nawala yung aking mic. Sandali lang. Yan. Saan na? Where are you? Yun. So, yun, sa ilalim. Yan. Okay. Yan. I hope po narinig nyo ako. Meron tayong mic para sa ating vlog. Okay, so mga friends, matagal na pong pinag-uusapan ng resurrection. That is why, sa atin pong understanding palagi, inuulit po natin, walang pwedeng magsabing alam niya na lahat. Diba? Dadaan ka talaga po sa progressive period of time na lumalago yung kaalaman. Madilim po ba? Okay, sa mga viewers, sandali. Yan. Yan, good afternoon kay Brother Edel Jake. Happy birthday, Brad! More years to come. Yan. So, ang ating pag-aaral po ay patuloy na pagsasaliksik po ng katuruan ng Biblia sapagkat yung unawa po talaga sa bagay ng Diyos, ayun yan, progressive. Hindi naman palagi po na na alam mo na lahat. Parang maingay yung kapitbahay po namin. So, pagtsagaan po natin ng konti, bigla lang po ko napalive kasi aalis po ako. So mga kaibigan, ang tanong, ano bang resurrection? Ito ba'y physical o spiritual? Yan ang pinag-uusapan sa Biblia.
Maiksi lang po ito pero bibigyan ko lang po kayo ng mga ilang talata pag-aralan at babalikan po natin ang issue na ito. Number 1 po, ang dapat nating isettle ay yun pong uri ng kamatayan na turo ng Biblia. Mahalaga pong makita yan. Sapagkat pag hindi po naunawa yan, talagang magkakaroon po ng kalituhan na hanggang ngayon po, dahil nga po namulat tayo sa relihiyon, sa pangunawa ng relihiyon na ating nakagisnan, baka naman na merong mga pagkukulang po yung mga naunang mga tagapagturo na dapat nating maunawa. Aking pong hinanap mga kaibigan, yung unang banggit po ng kamatayan, yung unang salita na binanggit sa Biblia patungkol po sa kamatayan. Sapagkat pag ganun po yung ating ginawang pag-aaral, yung tinatag na first mention rule, yung unang pagbanggit po ng salita, makita po natin yung pattern mula po doon yung yung pagtuturo at katotohanan nakapaloob po doon sa mga salita na yon. Saan ba natin unang makikita po yung salitang kamatayan sa Biblia? Yan po yung mahalaga sapagkat yan po ang magdedetermine kung ano talaga ang turo ng kasulatan patungkol sa kamatayan. Again, inuulit ko, ang topic po natin ay yung pagkabuhay na maguli. Para po natin maunawa yung pagkabuhay na maguli, ang choices po, ito po ba ay physical o ito ay spiritual? Yung pagkabuhay na maguli ba, tinutukoy ng Diyos ay physical na mabubuhay ang katawan sa sementeryo? O spiritual na kalagayan na tinutukoy sa pagkabuhay na maguli? So, bago po natin sagutin yan, siyempre, hindi po tayo sumasagot ng walang batayan. Tandaan po natin, anumang bagay na pinapaniwalaan po natin, especially po sa bagay ng Diyos, dapat meron po tayong batayan. Hindi pwede yung haka-haka, hindi pwede yung sinabi ni ganon. Kailangan po tayo mismo meron tayong matibay na pinangahawakan sa ating papaniwalaan. Number 1 po, kamukha ng sinabi ko, hinanap ko po sa Biblia, saan ba unang binanggit po yung salitang kamatayan o salita na kalakip o associated po sa kamatayan na tinutukoy. Dito po matatagpuan yan sa Genesis chapter 2, verse 17. Yan po. Yan. Pag nakita po natin yan, siyempre, maaalam na natin sa Genesis 2. Diyan po unang binanggit yung sinasabi po sa 17, sa English po, but of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Sa Tagalog, datapwat sa kahoy na pagkakilala ng mabuti at masama, ay huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon, ay walang pagsalang, mamamatay ka. Yan po yung unang mention ng death o die o kamatayan sa Biblia. At mapapansin po natin, kung ating babasahin na maigi yan, yung kamatayan po sinasabi, magbumula yun doon sa pagkain, doon sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Yan. At yan nga po ang nangyari kay Adan. Kaya lang, ang sabi kalakip mo sa salita, ang kamatayan darating sa kanya sa araw na kainin niya yung puno, yung bunga ng puno na yan. Ngayon, ang problema po dyan, pag ang atin pong unawa dyan ay physical o literal, makikita po natin, si Adan po, hindi namatay agad physical nung kinain niya yung bunga na yan. Namatay po siya, umabot po siya ng 900 years plus. Iba, yung araw na kainin mo, sabi ng Diyos, mamamatay ka, pero sinong kinain ni Adan, umabot pa siya ng 900 years almost. So, hindi po pwedeng ilakip po yung unawa na physical o literal dyan sa nababasa natin dyan sa title na yan o sa verse na yan. Kaya ang ibig sabihin po, kung ating babasahin po at susurin isa-isa, sa Bible po, pag sinabing tree, ay tanda po natin, ang pagkasulat po ng Genesis ay nandoon po sa unawa at style po ng writing ng mga sinaunang panahon po ng tinatawag na Ancient Near East period. At kalakip po ng pagkasulat ni Moses dyan ay meron tinutukoy pong propesiya. Ang prophecy po, ito po ay kasing halugan po ng mga tinatawag na mga poem,
Ang pagkasulat po niyan ay gumagamit ng mga simbolo. Hindi po siya talaga literal. Kaya, pag nabasa po natin ang isang talata at ang tinutukoy po ay propesya, at saka kung gagamitin natin ng konting common sense na hindi papasa sa ating literal na unawa, hahanapan po natin ng ibang unawa yan. At walang ibang unawa po dyan, kundi mismo yung pong salita ng Diyos. Kaya ang uri po ng pag-aaral, ayon sa unang Korinto 2:13, kung may Bible po kayo, sundan nyo. Ito pong sabi, sa ganito po kasing pag-aaral ayon sa unang Korinto 2:13, ay aakma po yung lengguwahe ng ating binabasa ayon sa unawa ng mga sumulat. Ang sabi po ng 13 sa Tagalog, ng mga bagay nito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu, na iwinawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. So, dalawang uri po yon. At binibigyan po tayo ng warning o babala ni Apostol Pablo na tingnan nating maigi ang sabi niya. Yung nagtuturo ba ay turo lang ng tao ayon sa kanyang sariling kaalaman? O ang pagtuturo ayon sa banal na Espiritu? Yan po, makikita naman yan ayon sa talata na pag ang tao po ay siya lang ang nagbibigay ng interpretasyon sa kanyang sariling unawa, yun po ay man's wisdom. Hindi po yun ang turo ng Diyos. Pero ang sabi niya, ang turo ng banal na Espiritu ay pagwawangis po ng mga bagay ng Espiritu at yun po yung salita ng Diyos. Kaya po, nakita natin ang salita ng Diyos nakasulat po dito ngayon. Yung tinatag na scriptures with the scriptures. So therefore, kung babalikan natin muli po yung Genesis 2:17 at iisa-isahin po natin yan, hindi ko po papakita sa lahat ngayon sa inyo yan sa susunod na pag-aral, i-detalye po kasi binibigyan ko lang po kayo ng hint. Dito po sa 2:17, ang kamatayang tinutukoy po dito ay hindi pwedeng kamatayang pisikal. Alright? Sapagkat ang turo nga ng iba, ang kamatayang pisikal daw ay dumating lang sa panahon ng pagkakasala ni Adan. Gamit po yung unawa na namatay sang pisikal nung kinain yung bunga at sinabing doon daw nag-umpisa yung kamatayan. Pisikal ang isipan. Pero merong problema po sa ganung uri ng pananampalataya o ganung uri ng interpretasyon. Bakit? Sapagkat kung babalikan po natin, bago po nilalang si Adan, naroon na yung mga halaman, yung mga puno, at naroon na yung mga hayop. Alright? Ang problema po, pag sinabing ang physical na kamatayan ay dumating lang po sa panahon ng pagkakasala ni Adan, malaki pong problema. Ang maraming tanong na dapat sagutin. Bakit? Kasi po, doon sa mga naunang talata na wala pang nilalang na tao, nung nilalang ng Diyos ang tinatag na puno, mga halaman, hindi naman po pwedeng dumami po yun kung hindi magkakaroon ng pagtubo na mula sa mga buto. Okay? Sa mga talata po na makita natin later on, ang sinabi ng Panginoon, except ang sabi niya na ang buto ay mamatay at mabulok, hindi yun magkakaroon ng panibagong usbong na buhay, ang sabi niya. Magandang hapon kay Pastor Hurley Erickson Tabine. Thank you for watching. At ganun din po, therefore, kung yung mga halaman na sinabi bago nilalang po si Adan ay naroon na, at dumadami yun, nandun po yung natural growth ng halaman. Na bago po yun mag-multiply, nalalaglag yung mga buto, at doon sa buto po, nagkakaroon ng usbong ng halaman. So, meron na pong element ng death before pa ng creation Adam. Ganon din po yung mga hayop. Alright, pansinin niyo yung mga hayop po. Ang mga hayop po, hindi pare-pareho ng buhay na in the physical, literal application, Meron tayong tinatawag na mga carnivorous, meron tayong tinatawag na omnivorous. Ibig sabihin, may mga hayop na ang pagkain talaga ay karne at makikita po natin yan sa creation sa pamagitan ng kanilang mga ngipin. May mga hayop po na merong incisors, mga pangil kumbaga. Ito po yung mga hayop na tinatawag na predators. Yung ang pagkain po nila talagang kakain ng karne kasi nga po yung incisors nila. May mga hayop naman ang ngipin po nila po molars. Ito yung mga kambing, mga baka, kabayo. Hindi po kumakain ng karne yan. At
again po, hindi ko po mapakita sa inyo yung mga talata ng Biblia, makita na ngayon, kasi next time po, i-detail to, maiksi lang po ito. Ano lang po ito, parang overview. Yung mga tao po before na si Adam po ay nagkasala, yun na po yung pagkain ng mga ng mga tinatag natin mga carnivorous animals. Hindi naman po nagbago yon. Therefore, ibig sabihin, even before the creation po ni Adam, nandoon na po yung presence ng death, ng corruption sa lahat ng material creation. Yan po ay scientific, tandaan natin. At yan po ay logical. Ngayon, I will show you po, yun pong Genesis 2:17, pag sinabi pong tree of the knowledge of good and evil, hindi po yan literal na tree. Okay, mamaya may ipapakita po ko sa inyo, naakma talaga dyan. Hindi po literal na tree yan. Sapagkat saan ka nakakita na kumain ka ng isang puno ng prutas ngayon at ikaw ay namatay. Di ba? Ang sabi ng iba, mansanas daw. Ayun pong apple tree na sinasabi, yun po isang Roman mythology. Ang belief kasi nila, merong isang serpent na nakaikot doon po sa tree ng apple, golden apple po yun, at siya po yung nagbabantay doon, walang pwedeng lumapit doon. Okay? Doon po nakuha yung thinking na ang apple daw yung nando sa tree. Yung iba naman, yun daw prutas na yan ay ubas. Yan po yung Rackman view, yung blood of the grapes, etc. Pero again po, using our common sense, paano pong, except na lason yun, pero hindi si Adam po nabuhay pa ng 900 years plus So hindi po pwedeng yan ay literal at physical na halaman. Now, papakita ko sa inyo. Question, ano ba yung knowledge of good and evil? Yan po yung tanong dyan. Pag sinabing knowledge of good and evil, ano ba ang nagsasabi ng mabuti at masama? How do people understand at maging aware sila sa distinction between good and evil? Ano ang magsasabi ng mabuti at masama? Alam po niyo kung ano? Siyempre yung law. Diba? Tingnan niyo po, 1 John. Sa 1 John chapter 3 verse 4 po, pansinin niyo, ang gagawin po natin mga friends, I would like only to show some po na mga passages. Hindi po ako yung nagsasabi yung mga meron kasing nanonood one time, sinabi ko daw. Hindi ko po sinabi binasa. Iba po yung sinabi sa binasa. Good afternoon kay Ma'am Vivian David at kay Krisha. Thank you for watching. Binabasa po natin ang mga talata sapagkat naniniwala po ako na ang dapat magbigay kahulugan, interpretasyon na iwalay ba kundi po salita rin ng Diyos. Ang sabi po ng 1 John 4:3, dito po natin maunawa mga kaibigan, o 1 John 3:4, sorry, na yung the knowledge of good and evil, yun po yung reference sa law, sa kautusan. Sapagkat, yung unawa po ng mabuti at masama ay dinidistinguish, kinaklasify na yung evil versus the good. So, pwede mo nang sabing masama yun kasi meron ka ng comparison between good at saka evil, di ba? And for that instance po, sa layman terms ng ating unawa, even those days, kahit ngayon, ang nagsasabi ko ano yung masama, yung pong kautusan, yung law. Tingnan niyo po yung 1 John 3:4. Yan po yan. 1 John chapter 3, verse 4. Ayan po kaliwanag. Whosoever committed sin, transgresseth also the law, for sin is the transgression of the law. Yan po yan. Yung law po, pag sinabing law, good po yun. Tignan nyo ano ba yung law? How the Apostle Paul po define what is the law? At paano masasabing nagkaroon ng kasalanan? At ayon dito po sa talata ng Biblia, pag nilabag mo ang kautusan, ikaw ay nagkasala. Good afternoon kay Brother Joe Atamak at kay Sister Joyce Laksina. Thank you for watching. Ulitin ko po. Ang nagsasabi ng good and evil, ang nagka-classify, walang iba po kundi yung law. Right? Yung kautusan. Pag merong kautusan, madali mo nang makita ano ba yung mabuti at masama because it defines, it classifies what is evil. Tama? That's why, nang sinabi ng 1 John 3:4,
sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. So, ibig sabihin, pag naroon po yung unawa ng law, yun po yung knowledge of good and evil. Alright? Yun po yung knowledge of good and evil. Kasi pag wala po yung law, wala tayong pag-uusapang mabuti at masama. Ito yung sabi ni Pablo sa Roma. Tandaan po nyo, isulat nyo po yung mga talata, binabasa po natin at doon po tayo kumukuha ng unawa. Sa Roma 4:15, ito yan. Sabi po ng Romans 4:15, sapagkat ang kautusan ay gumagawa ng galit. Oh, yes, yung pong law talaga gumagawa ng galit. Bakit? Kung yun ay sasalangsangin mo, di ba? Kasi utos po ng Diyos yun eh. At sabi niya, datapwat, kung saan walang kautusan, ay wala ring pagsalangsang. Maliwanag yun. Pag walang kautusan, wala kang nilalabag, wala kang bina-violate. Di po ba? Maliwanag yun. Isa pa, Roma 5:13. Ang sabi niya, Roma 5:13. Ito, ang sabi niya, sapagkat ang kasalanan ay nasa sanglibutan hanggang sa dumating ang kautusan. Alright? Ngunit, hindi ibinibilang ang kasalanan kung walang kautusan. Alright, sa English, for until the law, sin was in the world, but sin is not imputed when there is no law. Technically, tingnan nyo. Nandoon yung kasalanan, pero pag wala yung kautusan, walang bearing. Pag wala yung kautusan, walang magsasabi o walang pwedeng sabihin nagkasala ka. Kasi wala kang nilabag eh. Although, nandoon yung presence ng sin ang sabi niya. Okay, tinan yung maigi po. Yun pong law, good po yun. Ito yung sabi ni Pablo, paano po niya dinescribe po yung kautusan dito sa Romans 7:12. Sabi ng 12, kaya nga ang kautusan ay banal, at ang utos ay banal, at matuwid, at mabuti. Ayun po, very good. Yung law po yun ang good. Wherefore, the law is holy, and the commandment holy, and just, and good. Yan po Sabi kanina, pag kinain ni Adan yung knowledge of the good and evil, sa araw na kinain niya yun, dun siya mamamatay. Pinakita ko po sa inyo, ang magsasabi ko ano yung good and evil, walang iba kundi yung law, sapagkat dinefine ni Paul sa Romans 7:12, yung law ay holy, just, and good. Alright? So, yun na po yung sabi ng Biblia, yung law ang good. Now, eto pa. Ano yung evil? Yung evil po ito, 14. Ayun baba ng konti, 7:14. For we know that the law is spiritual. Yun pala. Yung law pala ay spiritual siya. But, ito yung contrast. But, I am carnal, sold under sin, ang sabi ni Pablo. Ito yung problema. Yung law, good yun. Right? Yung contrast niya, ang sabi niya, si Pablo, o yung tao ay carnal. Ano yung carnal? Physical. Fleshly things. Earthly. Samantalang yung law ay spiritual, heavenly. Right? Ang problem, ang sabi ni Pablo, siya ay sold under sin. Ang tao po ay alipin ng kasalanan. Alright, ngayon, mismo din po sa talata, dinipay ni Pablo, so nakita na po natin, yung good na sinasabi, thank you Abby for the coffee, yan. Yung good na sinasabi ni Pablo, at sinasabi sa Genesis na good, isa lang, yung law. Alright? Wala pong makaka-refute dyan kasi yung pong talata ng Biblia ang binabasa natin. How about yung evil? Ang evil po yung sin. Alright? Ngayon, ano yung sinasabi ni Pablo na siya ay carnal?
I am carnal. Ano yung carnal? Flesh. At siya ay alipin ng sin. O, tingnan niyo po yung association ng carnal at saka ng sin. Saan natin makikita yon? O sa susunod na talata, 8:3. Ayun o. Alam po nyo, hindi mo kailangan gumawa ng sariling interpretasyon. Basahin mo lang ang Biblia. At kung ano man ang laman ng isipan ng ating mga friends na nanonood, especially mga pastors, medyo i-compare muna natin yung ating natutunan sa Bible school, sa mga narinig, sa mga tradisyon na kagisnan, at ikumpara natin sa sinasabi ng talata ng Biblia na ating binabasa. Alright, tingnan yung 8:3. Makita niyo po dito kung paano in-identify ni Pablo yung sin. Ito yung evil. Ano sabi ng 3? For what the law could not do, in that it was weak through the flesh. Yun. Yung law at saka yung flesh, magkalaban yan. Meaning, yung law ang good, ang flesh ang evil. Alright? God sent His own Son in the likeness of sinful flesh. Sinful po, yun po yung evil. And for sin, condemned sin in the flesh. Ay, kaliwanag po nun. Hinatulan ni Kristo yung kasalanan saan? Nasa laman. Ang kasalanan po, nasa laman. Ano ibig sabihin? Ang identity po ng flesh ay sin. Alright? Kaya ang flesh po ay talagang subject sa corruption. Tingnan niyo po maigi. Roma, balik tayo sa 7 upang maliwanagin maigi. Roma 7:17 po. Ayun o. Paniwalaan lang po natin yung sinasabi ng mga apostol at yun po yung katotohanan. Regardless kung sinong nagtuturo, regardless kung anong uri ng relihiyon o anong doktrinang dala nila, idadaan po natin niya sa test o scrutiny ng kasulatan kung yan ay tama. Yan po yung ginagawa natin. Tingnan po yung 17. At mamaya po maunawa nyo yung sinasabi doon kay Adam kanina. Now then it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. Yun po ang sabi niya. Sabi ni Pablo, hindi na rasin gumagawa ng kasalanan. Sino? Yung kasalanang tumitira sa akin. Alright, question. Saan nakatira yung kasalanan o yung sin? O doon sa 18, tinan yung 18. Sapagat nalalaman ko na sa akin, sa makatwid ay sa aking laman, ay hindi tumitirang anumang bagay na mabuti. Sapagat ang pagnanasa ay nasa akin, datapat ang paggawa ng mabuti ay wala. Yung po yung flesh, yung laman. Ayon kay Pablo, yung po yung problema. At sa laman natin, naroroon po yung sin. So therefore, ang identity po ng evil ay yung ating flesh. At yung good ay yung law. O balikan natin yung Genesis 2:17. Anong sinasabi ni Pablo? Ano sinasabi dito ng Panginoon kay Adan? Sabi niya, datapwat sa kahoy ng, look at this, pagkakilala. Alright? Ano yung pagkakilala? Knowledge. Saan ba umiiral yung knowledge? Ano bang parte ng katawan po ng tao ang umiiral pag pinag-usapan yung pagkakilala? Ano? Di ba yun po yung isipan, yung mind? Knowledge. Yung knowledge po, yun yung mind. Alright? Ang sabi dito, yung kanyang pagkakilala ng mabuti at masama, ayun na. Pag naunawaan niya na yung mabuti at masama, pag pumasok sa kaisipan niya, yung kombinasyon ng mabuti at masama, ang sabi, huwag kang kakain sapagkat sa araw na ikaw ay kumain na iyon ay walang pagsalang, mamamatay ka. Okay. Ang sabi ng text po, sa araw na kainin ni Adan, yung bunga na yan, mamamatay siya. Tanong, kinain ni Adan kailan? Dito sa talatang ito, sa susunod chapter, doon niya kinain, di ba? Namatay ba siya agad? Hindi. Umabot pa yung buhay niya ng 900 plus years. Di ba? So, ibig sabihin, hindi po literal ang unawa dyan.
At hindi physical death ang pinag-uusapan. Kung hindi, eto po, sundan nyo ako. Nakita natin kanina, yung good ay representation ng law, yung evil ay representation ng flesh, yung sin. Kaya nga talagang yung physical death po, dadating sa lahat yan. Mula pa po mula pa nang nilalang si Adan, kasama na yung kamatayan sa katawan na yan. Kaya ang tao galing sa dust. Marami po yan. Marami pong koneksyon yung bawat salita ng Biblia sa katuruan. Sapagkat ng dust po ay significant ng ibig sabihin ay walang presence of life. Mortal man siya, kaya mamamatay talaga. Alright. So dito, ulitin natin. Yung good ay yung law. Yung evil ay yung flesh, yung sin. Alright? Sa panahon na ito, kung walang kaalaman, walang kamalay-malay si Adan, kung ano mabuti at masama, walang problema. Di ba? Walang problema. Kasi walang magkukondem, walang huhusga, wala yung law, di ba? Kasi wala siyang alam eh. Pero kailan kinain? Ano ibig sabihin ng kinain? Marami po tayong talata ng pagkain na tinutukoy po dyan ay hindi literal na kinain, kundi yung pagpasok, pagtanggap sa unawa ng bagay na pinag-uusapan. Kasi knowledge pong pinag-uusapan eh. O dito po yung sabi ni Pablo. Dinefine po ni Pablo kung kailan pumasok ang kamatayan sa kanya at ano po yung medium ng ano yung pinanggalingan ng kamatayan na tinutukoy ni Pablo. Romans 7:9 po, tinan nyo. Sundan nyo po. Hanapin nyo yung Bible po. Romans 7:9. Markahan nyo po yan. Napakahalaga po yan. At makikita nyo, hindi physical death ang pinag-uusapan doon sa Genesis 2:17, yung unang banggit ng salitang die or death. Ito po yan. For I was alive without the law once. Yan. But, when the commandment came, sin revived. Tingnan niyo yung sin, no? Yung sin po, present na. Kaya lang, dormant. Ano yung sabihin? Parang natutulog, parang patay. Na-revive lang siya. Yung sin na-revive. Nabuhay na muli yung sin. Yung sin. Dahil dumating yung law. Tingnan niyo talata. At nang dumating po yung law sa kanyang kaalaman, nabuhay yung sin, anong binunga? And I died. O, namatay po siya at that instance. Kailan namatay? Si Pablo ang sabi niya. The moment na dumating yung kaalaman ng law. Nung naintindihan niya na yung good and evil, ay namatay na yung kanyang spiritual na kalagayan. Yan niyo sa Tagalog. At nang isang panahon, ako'y nabubuhay na walang kautusan. Ibig sabihin, wala sang kamalay-malay sa kautusan, wala yung law. Right? Walang distinction ng good and evil sa kanya. Datapwat, sabi niya. But, nang dumating ang utos, paano dumating? Sa kanyang kamalayan. Di ba? Sa kanyang kamalayan. Nung naunawaan niya yung utos, ano nangyari? Ay muling nabuhay ang kasalanan at ako'y namatay. Physical death ba yan? Hindi. Yan po yung diwa ng Genesis 2:17. Yung pagkain, yung po yung pagkaunawa doon sa good and evil, yung po yung pagkaunawa na sinasabi ni Pablo sa kautusan, at nung naunawaan ng kautusan, at that instant moment, namatay siya. Anong klaseng kamatayan? Spiritual death ang pinag-uusapan. Okay? Ito po yung mga question ng marami. Wala ka rin mamabasang spiritual death sa Bible. Yung salitang spiritual death talagang wala. Pero naroon yung diwa. O, tingnan nyo Example. Dito po sa kaalaman, pag sinabing knowledge, alright? Saan pumapasok yung knowledge sa katawan natin? Anong parte ng katawan ang nandoon yung knowledge? Di ba yung mind? Right? So therefore, ano ba yung mind ng tao? Ano ba yung sinisignify at nire-represent ng mind? Ito po, again, Bible po ang babasahin lang po natin Hindi ko po sinasabi
binabasa ko. Ito po, unang Korinto, kasi yung iba, sinasabi daw nasanay sila sa mga kausap nilang panay salita lang Tayo po, binabasa natin. Unang Korinto 2:11. Tingnan niyo po yung association ng mga salita ng Biblia para maintindihan natin yung mensahe mismo. Hindi yung isip ng tao lang. Ano sabi ng 11? Sabi niya, sa English, for what man knoweth, yun po yung knowledge, right? For what man knoweth the things of a man, save the spirit of man which is in him. Yun. Yung palang knowledge, yung isipan, yun pala yung espiritu ng tao ang sabi niya. Yun po yung representation ng spirit of man. Kaya ang ibig sabihin, yung espiritu ng tao, yung unawa ng tao, ay yun lang mga bagay ng tao ang kanyang nauunawaan. Even so, the things of God knoweth no man, but the Spirit of God ang sabi niya. Ganon din naman sa Tagalog. Sapagat sino sa mga tao ang nakakakilala sa mga bagay ng tao? Kundi ang espiritu ng tao. Saan mag-work yun? Saan magpa-function yung spirit na yun? Di sa mind kasi yun po yung makakaunawa. Di ba? Kundi ang espiritu ng tao na nasa kanya. Gayon din naman, ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng sinuman, maliban na ng, ayun na naman, espiritu ng Diyos. Yung po'y capital na, Spirit of God na yun, kontra sa Spirit of man. Right? Ngayon, ang problema po, noong si Adan ay walang kamalayan sa mabuti't masama, tinuturing po siyang buhay. At meron siyang maliwanag na komunikasyon sa Diyos. Nung nilabag po niya yung utos ng Diyos at kanyang in-entertain yung knowledge of good and evil, namatay po yung bahagi na yon. Anong bahagi yon? Anong tinutukoy? Pag sinabing spirit to spirit, spirit of man to spirit of God, naputol po yung kanilang komunikasyon. Bakit ko alam? Bakit ko sinasabi? Sabi po ni Apostol Pablo yun Tingnan nyo, Ephesians chapter 4. Sulat yun po yung mga talata para maintindihan maigi po. Ano sabi ng Efeso 4:18? Ito po yung naging bunga ng buhay natin nung naunawa na natin ang mabuti't masama. Ito yung nangyari. Ano sabi ng 18? Having the understanding darkened. Anong nangyari? Sabi niya sa Tagalog, nasa kadiliman ng kanilang pag-iisip. Iyon ang unang naapektuhan nung kanya pong tinanggap yung kaalaman, unawa ng knowledge of good and evil, kadiliman. Kaya sa Bible po, pag sinabing darkness, ano po yung nagko-correspond sa death? From darkness to light, from death to life. Ganun po ang tinutukoy doon. Yung tao po, mula ng kanyang naunawa, yung mabuti't masama, which is the law, ang sabi doon, sinabi pong namatay siya. Napahiwala yung isip niya o yung espiritu niya sa Diyos. At pag napahiwalay ang espiritu ng tao sa Diyos, wala kang buhay na walang hanggan. Ito pong sabi doon, having the understanding darkened, bakit? Being alienated from the life of God through the ignorance that is in them. Pag sinabing alienated, ano ibig sabihin? Wala kang connection doon, hindi ka taga ron, hindi ka kilala. Di ba? So, nangyari yun kailan? Nung kanyang unawa ay nagdilim dahil nasangkapan ng mabutit masama, pumasok yung pagitan, yung sin na sinasabi. Because, ang sabi niya, of the blindness of their heart. Ito po, physically alive person yan, buhay po sa physical, pero siya po'y hiwalay sa Diyos. So, anong ibig sabihin? Patay po siya sa bagay ng Diyos kasi ang Diyos po'y espiritu, wala siyang spiritual life, wala siyang buhay na walang hanggan kasi ang buhay na walang hanggan nasa Diyos, di po ba? O sa Tagalog, nasa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nangahiwalay sa buhay ng Diyos. Alright. Pag nahiwalay ka sa buhay ng Diyos, patay ka.
immortal lang Diyos eh. Ang tao po mortal lang. So, wala kang buhay. Kailan nahiwalay sa nag-umpisa? Sa pag-iisip. Yung kanilang tinanggap na kaalaman. Alright, tinan nyo. Anong connection po ng nung law at saka ng sin? Bakit may kamatayan? Ito po, ulitin ko. Isulat nyo po. Babalikan natin to sa ibang panahon ng ating pag-aral. Ipapakita ko po sa inyo. Ang pagkabuhay na maguli, hindi po physical. Yun po spiritual. 56. Unang Korinto 15:56. Ayun po, 15:56. Nakakabuo po tayo ng unawa ayon po sa nababasa natin sa talata. Hindi po tayo gumuguhit ng sarili nating unawa at pinapasunod natin ang kasulatan. Hindi po, baligtad. Dapat hayaan mo yung kasulatan na magbuo ng iyong kaisipan. At ito po yun. Anong sabi ng 56? The sting of death is sin, sabi niya. And the strength of sin is the law. Ano ibig sabihin? Sorry po, maingay yung merong nagtatrabaho kasi sa baba. Siningit ko na ito, pero ulitin po natin ito. Huwag yung magalala. In order ko na po yung mic na noise cancelling. Dadating po siguro yung bukas. Sabi sa Tagalog, ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan. At ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Tingnan po yung partnership. Yung sin at saka yung law, pag nagsama, ang bunga po ng kamatayan. Ang sabi kanina ni Pablo, nung siya'y wala pang kamalayan sa kautusan, buhay siya. Pero nung dumating yung kamalayan sa kautusan, siya ay namatay. Right? Bakit? Kasi ang sabi ng talata, ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan o yung death. Sabi niya, ang kamandag ay ang kasalanan. At ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Hindi niyo napansin kanina, sabi niya, when the commandment came, sin revived and I died. Yung sin po, yung kanyang katawan. Yung commandment, pumasok sa kautusan, yung kautusan ng Diyos. Ang tendency po, yung ating katawan, nilalabanan yung kautusan. So, pag nandyan ang kautusan, ang tendency ng laman ng sino mang tao, lalabagin ng kautusan. Maliwanag po yun. Tingnan nyo, Galatia 5:17. Ayun, no? Dito po lahat ng sagot, mga kaibigan. Galatians 5:17, anong sabi? For the flesh lusted against the spirit. Yung laman, lumalaban talaga po sa espiritu. Ang espiritu, the spirit against the flesh. Magkalaban po yung espiritu ng Diyos, yung kautusan ng Diyos at yung ating laman. Ang tendency ay lalabagin at lalabagin po ng laman natin yung kautusan ng Diyos. And these are contrary the one to the other. So that ye cannot do the things that ye would. Sa Tagalog, sapagat ang laman ay nagnanasa ng laban sa espiritu. Nabasa natin kanina, ang kautusan ay espiritu. So therefore, hindi pwede makasunod ang laman sa utos ng Diyos. Kasi nga, espiritu ay tayo laman. At ang espiritu ay laban sa laman. Sapagat ang mga ito ay nagkakalaban, hindi po magkakasundo yung espiritu at yung laman. Magkalaban talaga. Upang huwag ninyong gawin ang bagay na inyong ibigin. Sa English po, hindi mo magagawa talaga yan. So, maliwanag po ito, mga kaibigan. Yung knowledge of the good and evil, yun po yung law. At yung evil ay yung pong ating flesh. Nung maalam niya yung kasalanan, nung maalam niya yung kautusan, naging aware na siya, ay, yung kasalanan, eto, sa katawan niya. Kasi, nilalabag na ng katawan niya, ng laman niya, yung kautusan na nasa isipan niya. Kaya, sa oras na yun, ang sabi ni Pablo, nung maalam niya yung kautusan, nabuhay ang kasalanan, which is the flesh, namatay po siya instantly in the sense po ng spiritual death. Yung espiritu ng tao, na-cut off sa espiritu ng Diyos, kaya wala siyang, nasa kadiliman siya, hindi niya unawa ang bagay ng Diyos, dahil nandoon po yung presence at buhay ng kasalanan. Partner po yun, deadly combination po yung law at saka yung sin, yung law at saka yung flesh. Kasi kailanman po, hindi masusunod ng laman yung kautusan ng espiritu, kalaban nga po eh. Tingnan yung Galatians po. Dito sa Galatians chapter 9 po, tingnan nyo.
Galatians 5:19. Ayun po, sa 5:19. Oh. Tingnan yung pagkabanggit po ni Apostol Pablo. Galatians 5:19. Now, the works of the flesh are manifest. Yun. Bakit? Kasi, bakit nagmamanifest yung works of the flesh? Kasi sabi sa 18, sabi doon, but if ye be led of the Spirit, ye are not under the law. Alright. Kasi yung law, ang magsasabi kung anong ginagawa ng flesh, which are what? Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry. Lahat po ng naririyan, gawa ng laman. So, yung gawa ng laman ngayon, dahil naririyan po yung presensya ng kautusan, patuloy pong condemnation yon. Patuloy na binibili ang kasalanan. Therefore, any man, nang isipan niya nasa kautusan pa rin, wala pa po siyang eternal life. Wala po siyang buhay na walang hanggan. Kasi hiwalay po sa Diyos. Alright? Ang nagdugtong, ang nagbigay ng buhay muli sa tao, sino? Yung Kristo. Good afternoon kay Brother Armand Tom saka Noel Carpio. Tingnan nyo. Kailan? Doon po sa 2 Timothy 1:10. Tingnan nyo pong maigi mga friends. Ay nako, kung meron pong mahalagang bagay sa buhay nito ngayon, ay yun pong buhay na walang hanggan. Ako po, 64 na ako next year. Ibibilang na lang ako na ilang taon, mawawala na ako sa mundo. Pero merong afterlife. Merong heavenly things. May spiritual life. At yung pinatibayan ng Panginoon Kristo nung siya'y nabuhay na maguli. Totoo po yun. Facts yun. Right? Ay, sumunod po kayo sa page na ito sa pag-aaral at magiging maliwanag po sa inyong lahat. Ano sabi po ng 2 Timothy 1:10? Ito po ito. But is now made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ who hath abolished death. Sabi niya, ito ay inihayag sa pamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo na siya ang sinasabing nag-alis ng kamatayan. Anong kamatayan? Physical? Marami pang namamatay Hindi po physical. Kasi ang ina-address po na kamatayan ng Panginoon Kristo, yung kamatayang spiritual. Alright? Ano sabi pa? Who hath brought life and immortality to light through the gospel. Sa Tagalog. Ngunit ngayon ay nahayag sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, na siyang nag-alis ng kamatayan at nagdala sa liwanag ng buhay. Liwanag po, kanina madilim po yung isipan ng taong wala kay Kristo. Liwanag ng buhay at nang walang pagkasira sa pamamagitan ng anong ebanghelyo? Salita, mensahe na dapat marinig, pag-isipan at paniwalaan at pag tinanggap po yung ebanghelyo, natanggap mo yung buhay na walang hanggan. Yun pong sinasabi ng kaibigan. Kaya ang unang problema ng tao po sa isip. Kasi nga po, tinanggap niya yung kamalayan ng kautusan at nagdulot ng bumuhay sa kasalanang nasa katawan, nagdulot po ng kamatayan yun. Napahiwala yung isip niya sa Diyos. Nang dumating po yung Kristo, yon. Paano mo masasabing nabuhay ka ng maguli? Nung pinaniwalaan mo yung salita ni Kristo, yung ginawa sa krus ng Kalbaryo, na siya'y nagdusa para sa iyong kasalanan. At yung pagkabuhay na maguli, doon po natanggap po yung buhay na walang hanggan sa taong naniwala. Tingnan niyo po, Efeso. Kailan matanggap ang buhay na walang hanggan? Nung marinig mo yung salita, Efeso 1:13. Yan po, Tagalog. Nasa kanya kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan, ay tiyakin niyo po kung yung narinig yung aral ng katotohanan. Baka aral lang po ng taot ng relihiyon yan. Ay, naku, mabibiktima kayo. Marami nang nabudol dyan, di ba? Ano yung aral ng katotohanan? Ang mabuting balita ng inyong kaligtasan. Ano yung mabuting balita ng kaligtasan? Yung ginawa po ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ipinako, namatay, inilibing, pero nabuhay na maguli para sa lahat po ng tao yon. Sa lahat ng taong maniniwala doon, ay tatanggapin mo yung kanyang salita, yun ang magkakaloob sa iyo ng buhay na walang hanggan. Ito yung sabi doon. Nasa kanya rin naman mula nang kayo'y magsisampalataya at kayo'y tinataka ng Espiritu Santo na ipinangako. Kailan? Nung kayo po'y naniwala sa narinig na mensahe at siya nga ang tunay na tagapagligtas.
dun ka po nakatanggap ng buhay na wala hanggan. So mga kaibigan, inuulit ko, pinakita ko sa inyo, ugat pa lang po pinapakita ko, nasan ba nagmula ang isyu ng kamatayan? Doon sa panahon ni Adan. Ngunit para maunawang maigi, sinaliksik natin, ang kamatayang tinutukoy po hindi pisikal, kung hindi espiritual, sa pag-iisip, nung kanyang tinanggap po yung kaalaman ng mabuti at masama, at doon po nagdulot po ng paghiwalay ang espiritu ng tao at espiritu ng Diyos. So therefore, paghiwalay ka sa espiritu ng Diyos, patay ka. At kailangan mo matanggap yung buhay na walang gan sa pamamagitan ng tagapagligtas na si Jesucristo. Alright? Tutuloy po natin next time yan. Kaya kung meron po kayong katanungan, pwede niyo pong itanong yan sa araw na ito o sa ibang araw. I-type nyo lang po at mababasa ko naman yan at sasagutin ko po yan mula sa talata ng Biblia. So again, maraming salamat po mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalataya. Magandang hapon kay Divina Nuki. Thank you for watching. Kay Noel Carpio, yung aking classmate. Saludo ko sa iyo, kapatid. Pagpalain ka ng Panginoon sa buhay na ating tinatahak sa landas na ito. So maraming salamat po, manalangin tayo. Ama, maraming salamat sa buhay, sa mga pagkakataong kamukha nito na makapag-minister, makapagpahayag ng salita, Panginoon. At maraming salamat sa mga nanood, mga nakinig, at naway maunawaan po ang bagay nito. Sa pangalan ng Panginoon Jesus at aking dalangin. Amen. Thank you so much po sa lahat. Bye-bye.